Magandang araw mga kaguro at mga mag-aaral. Sa ating aralin ngayon, tatalakayin natin ang mga piling kolektibong karanasan ng pakikibaka laban sa mga dayuhan na nagbunsod ng kamalayang Pilipino. Alamin natin kung paanong ang mga kilusan at laban ng ating mga ninuno ay nagbigay daan sa pagkabuo ng ating pambansang kamalayan at pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Sa bawat yugto ng ating kasaysayan, hindi kailanman sumuko ang mga Pilipino. Mula sa kanilang mga kamay, isip at puso, isinilang iba't ibang anyo ng pakikibaka. Bawat laban, bawat panawagan ay naging hakbang tungo sa pag-usbong ng ating kamalayang Pilipino. Tara, balikan natin ang kanilang mga kwento. Sa pagtatapos ng aralin, inaasahan kong mauunawaan ninyo ang kahalagahan ng pakikibaka mula sa panahon ng Espanyol hanggang sa Hapon at ang ugnay nito sa ating pambansang pagkakakilanlan. Magsagawa muna tayo ng maikling gawain. Isipin ninyo, kung kayo ay nabuhay sa panahon ng pananakop, ano kaya ang inyong gagawin para labanan ang inyong karapatan at kalayaan? Sa pamamagitan ng armas ba, pagsulat, o pakikilahok sa mga samahan. Tandaan, bawat paraan ng pakikibaka ay may ambag sa ating kasaysayan. Naaalala pa ba ninyo ang 6 na anyo ng pakikibaka? Ito ay ang mga sumusunod: armado, kultural at intelektual, mapayapa, panlipunan, gerilya, at pakikibaka sa batas militar. Ito ang magiging pundasyon natin sa mas masusing pag-aaral ng mga piling kolektibong karanasan. Unahin natin ang panahon ng Espanyol. Sa panahong ito, maraming uri ng pakikibaka ang lumitaw bilang tugon sa pang-aapi, kawalan ng karapatan at pagsasamantala. Isa-isahin natin ang ilan sa mga pinakamahalagang kilusan na nagpasimula ng kamalayang makabayan. Ang kilusang agraryo ay resulta ng matinding pang-aabuso ng mga Espanyol sa lupa at buwis. Pinilit ang mga magsasaka sa polo serbisyo at sa pilitang pagbabayad ng tributo. Isipin natin ang mga magsasakang Pilipino noong ika-18 at ika-19 na siglo. Araw-araw silang nagbubungkal ng lupa, ngunit hindi para sa kanilang pamilya, kundi para sa mga mananakop. Dahil sa mataas na buwis at tributo, lumaganap ang gutom at paghihirap. Lumaganap ang mga pag-aalsa tulad kay Tamblot, Dagohoy at Silang. Hindi na nakapagtataka na sila'y lumaban sa pamagitan ng mga pag-aalsa. Ipinakita nila na hindi kayang ikulong ng kadena ang pagnanais para sa katarungan. Ang mga ito ay hindi lamang laban para sa lupa, kundi laban para sa dignidad at karapatan ng mga Pilipino. Ang mga magsasaka ang unang nagpakita ng organisadong paglaban. Sa ika-18 at ika-19 na siglo, nag-alsa ang mga magsasaka laban sa mapang-abusong sistema ng buwis at sapilitang paggawa. Isa itong patunay ng kanilang kolektibong pagkilos laban sa walang katarungan. Sunod ay ang kilusang propaganda. Ang mga ilustrado tulad ni Jose Rizal, Marcelo H. Del Pilar at Graciano Lopez Haina ay gumamit ng pluma at papel bilang sandata. Sa pamamagitan ng La Solidaridad at mga akda gaya ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo, kanilang binunyag ang katiwalian at pang-api ng mga Espanyol. Ang kilusang ito ay nagmulat sa mga Pilipino at nagbigay inspirasyon sa mas radikal na hakbang tungo sa revolusyon. Habang ang mga magsasakay humahawak ng araro at gulok, may ibang lumaban gamit ang pluma. Sila ang mga ilustrado. Sa mga pahina ng La Solidaridad at sa mga nobela ni Rizal, ipininta nila ang katotohanan ng pang-aapi. Ang kanilang sandata ay salita at ang kanilang bala ay kaisipan. Sa pamamagitan ng kilusang ito, unti-unting nabuksan ang mata ng bayan. Ang kilusang propaganda ay nagpakita na hindi lamang armas ang maaaring gamitin sa pakikibaka. Sa pamamagitan ng panulat, ipinaglaban ng mga ilustrado ang edukasyon, pantay na karapatan, at representasyon sa pamahalaan. Isunod naman natin ang sinagawang himagsikan ni Bonifacio at revolusyon ni Aguinaldo.
Ang katipunan ni Andres Bonifacio ang nagpasiglab ng himagsikan noong 1896. Kalaunan, ipinagpatuloy ni Emilio Aguinaldo ang laban hanggang sa ideklara ang kasarinlan noong Hunyo 12, 1898. Bagamat nagkaroon ng alitan sa pamunuan, parehong mahalaga sina Bonifacio at Aguinaldo sa rebolusyon. Si Bonifacio bilang ama ng rebolusyon at si Aguinaldo bilang unang Pilipino Pangulo ng Republika. Ang himagsikan ay nagpatunay na ang Pilipino ay handang magbuwis ng buhay para sa kalayaan. Mula sa mga lihim na pulong sa dilim, isinilang ang katipunan ni Bonifacio. Dugot pawis ang naging puhunan sa himagsikan ng 1896. At sa Cavite, pinangunahan ni Aguinaldo ang laban na nagbukas ng pintuan para sa Deklarasyon ng Kalayaan noong 1898. Isang sigaw, isang bayan, isang mithiin, kalayaan para sa lahat. Dumako naman tayo sa panahon ng mga Amerikano. Ang pangapakikibaka sa panahon ng Amerikano ay binubuo ng una, ang kilusang feminista. Ang kababaihan ang lumaban para sa kanilang karapatan at ginamit ang edukasyon at samahan bilang armas. Hatiin natin ito sa dalawang mahalagang kilusan, ang aktivismong panwelo at ang kilusang sufragista. Sa pamamagitan ng aktivistong panwelo, ipinakita nila ang tapang at dignidad sa laban para sa karapatan ng kababaihan. Ang aktivismong panwelo ay sumisimbolo sa pagiging aktibo ng mga kababaihan sa pampublikong gawain habang nananatiling nakaugat sa kanilang kultura. Ang mga kababaihan, nakasuot ng panwelo, ay sumali sa mga talakayan at samahang panlipunan upang igiit ang kanilang karapatan. Ang simpleng kasuotan ay naging simbolo ng dignidad at paninindigan. Sa panahon ng Amerikano, sumibol naman ang tinig ng kababaihan. Ang mga sufragista ay ang mga kababaihan na lumaban para sa karapatang bumoto. Isa sa mga nanguna ay si Pura Villanueva Calao. Noong 1937, nakamit ng kababaihan ang suffrage matapos ang plebisito. Higit kalahating milyon na kababaihan ang bumoto pabor dito. Ang tagumpay na ito ay nagtagumpay na ang kababaihan ay may mahalagang papel sa politika at lipunan. Sinimulan nila ang laban para sa karapatan. Sila ang mga sufragista, mga babaeng tumindig upang marinig at kilalanin. At noong 1937, nagtagumpay sila. Nakuha nila ang karapatang bumoto. Mula sa tahimik na tahanan, naging tinig sila ng bayan. Isang mahalagang tagumpay ang nakuha ng kababaihan noong 1937 nang tuluyang makamit ang karapatang bumoto. Ito ay bunga ng matagal na panawagan para sa pagkakapantay-pantay. At panghuli, dumako naman tayo sa panahon ng Hapon. Dahil sa matinding karahasan at pananakop, umusbong ang iba't ibang kilusang gerilya na nagbigay pag-asa sa mga Pilipino. Isa-isahin natin ang ilan sa kanila. Dumating ang pananakop ng Hapon, ito ay madilim na bahagi ng ating kasaysayan. Ngunit dito rin umusbong ang tapang ng mga gerilya. Ang Hunters ROTC guerrillas na binuo ng mga kabataan, ang Hook Amazon, mga kababaihang kumakalaban gamit ang baril at talino, at ang mga igorot na hindi nagpatinag sa laban ng pockets. Sa kabundukan, sa kanayunan, ipinakita nilang hindi kailanman magagapi ang bayan. Unahin nating ipaliwanag ng mas malalim ang Hunters ROTC guerrillas. Ang Hunters ROTC guerrillas ay grupo ng mga kabataan na hindi natakot lumaban sa mga Hapon. Pinakita nila na hindi hadlang ang edad sa pagmamahal sa bayan. Sa kabila ng kakulangan sa armas, sila ay nagsagawa ng mga taktikal na operasyon at pagbibigay impormasyon sa mga Amerikano. Pinakita ng grupong ito ang tapang at talino ng kabataan sa laban para sa bayan. Sumunod naman ay ang Hook Amazons, mga kababaihang hindi lamang nag-alaga sa sugatan kundi sumama rin sa pakikipaglaban. Hindi lamang kalalakihan ang lumaban. Ang Hook Amazons ay grupo ng kababaihan na sumapi sa hukbalahap. Sila ay hindi lang nagsilbing suporta kundi aktwal na nakipaglaban, naghatid ng armas, nag-alaga ng sugatan, at minsan ay sumabak mismo sa labanan. Patunay ito na ang kababaihan ay kasing tatag ng kalalakihan sa pakikibaka. Isa ring mahalagang halimbawa ay ang mga igorot sa laban ng Pocket sa Northern Luzon.
Sa kabila ng kakulangan sa makabagong armas, ginamit nila ang kanilang kaalaman sa kabundukan upang labanan ang mga Hapon. Ang kanilang pakikilahok ay nagpapakita ng papel ng mga katutubo sa pambansang laban. Ang mga Igorot ay nagpakita ng kanilang tapang at galing sa pakikipagdigma sa kabundukan, partikular sa laban ng Pockets. Mahalaga ang kanilang ambag sa paglaya ng ating bansa. At doon ang nagtatapos ang ating diskusyon tungkol sa mga piling kolektibong karanasan ng mga Pilipino sa pakikibaka. Ngayon naman ay dumako tayo sa mga gawain. Sa pamamagitan ng malikhaing gawain, maipapahayag ninyo kung paano ninyo nakikita ang pakikibaka sa inyong panahon. Isipin ninyo, kung kayo ay nabuhay sa mga panahong ating tinalakay kanina, aling uri ng pakikibaka ang sasamahan ninyo at bakit? Isulat ang inyong sagot at ibahagi sa klase. Mahalaga na maintindihan natin ang kahalagahan ng bawat uri ng pakikibaka. Kaya naman, marapat lamang na maunawaan natin kung ano-ano ang mga salik nito. Sa kabuuan ng ating talakayan, ang pakikibaka laban sa mga dayuhan ay nagturo sa atin ng isang mahalagang aral na ang pagkakaisa at tapang ay susi sa pagbabago. Mula sa lupa hanggang sa papel, mula sa lihim na pulong hanggang sa mga bundok ng digmaan. Iba-iba man ang anyo ng pakikibaka, iisa ang naging layunin, kalayaan at katarungan. At sa bawat hakbang, unti-unting nahubog ang ating pambansang kamalayan hanggang sa maging buo ang ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Para sa ating pagtatasa, sagutin ang mga tanong. Ang layunin nito ay masukat kung naunawaan ninyo ang iba't ibang anyo ng pakikibaka at kanilang ambag sa kamalayang Pilipino. Question 1. Ito ay tungkol sa panahon ng Espanyol at kilusang agraryo. Alin sa mga sumusunod ang pangunahing dahilan ng mga kilusang agraryo noong ika-18 at ika-19 na siglo? Ang tamang sagot ay B. Ang mga kilusang agraryo ay nag-ugat sa pang-aagaw ng lupa at mabibigat na buwis ng mga Espanyol. Ang lupa ay sentro ng buhay ng mga Pilipino, kaya't ang kawalan nito ay nag-udyok ng pag-aalsa. Pangalawang tanong tungkol sa propaganda. Sino ang tinaguriang tatlong pangunahing leader ng kilusang propaganda? Tamang sagot ay B. Sina Rizal, Del Pilar at Lopez Haina ang pangunahing leader ng kilusang propaganda na nagtaguyod ng reforma sa Espanya sa pamamagitan ng pagsusulat at paglathala. Pangatlong tanong, tungkol sa himagsikan noong panahong Espanyol. Ano ang pangunahing layunin ng katipunan na inilatag o itinatag ni Andres Bonifacio? Ang tamang sagot ay C. Ang katipunan ay lihim na samahan na may layuning itaguyod ang kalayaan ng Pilipinas sa pamamagitan ng revolusyon laban sa Espanya. 4 na tanong. Sa panahon ng Amerikano, feminista, ano ang tinaguriang aktibismong panuelo? Tamang sagot ay B. Ang panuelo ay ginamit bilang simbolo ng dignidad at pagkakakilanlan ng kababaihan. Sa pamamagitan nito, naging aktibo ang kababaihan sa pagtatanggol ng kanilang karapatan. 5 tanong tungkol sa suffrage. Kailan opisyal na nakamit ng kababaihang Pilipino ang karapatang bumoto? Ang tamang sagot ay D. Noong 1937, plebisito, bumoto ang mahigit kalahating milyong kababaihan pabor sa karapatang bumoto. Isa itong tagumpay na kilusan sa Pilipinas. Pang-anim na tanong tungkol sa Hunters ROTC. Ano ang papel ng Hunters ROTC guerrillas noong pananakop ng Hapon? Tamang sagot ay B.
Ang Hunters ROTC ay grupo ng mga kabataang estudyante at dating ROTC cadets na nakipaglaban sa mga Hapon gamit ang guerrilla warfare. Itong tanong tungkol sa Hook Amazons. Sino ang tinaguriang Hook Amazons? Ang tamang sagot ay B. Ang Hook Amazons ay kababaihan na hindi natakot makibaka. Sila ay nagsilbing sundalo, nurse at tagapaghatid ng mensahe ng hukbalahap laban sa pananakop ng Hapon. Kawalong tanong tungkol sa mga Igorot. Ano ang ipinakita ng mga Igorot sa labanang Pockets noong World War II? Ang tamang sagot ay B. Ang mga Igorot ay lumaban sa kanilang sariling paraan gamit ang kaalaman sa bundok at tradisyonal na armas. Pinatunayan nila na may malaking papel ang katutubo sa digmaan. Mga pangkalahatang tanong naman. Ano ang naging epekto ng samot-saring anyo ng pakikibaka laban sa mga dayuhan? Tamang sagot ay B. Sa iba't ibang panahon at anyo ng pakikibaka, nabuo ang Diwang Makabayan at Kamalayang Pilipino na nagbigay daan sa pagkakaisa at pagnanais ng kalayaan. Panghuling tanong, bakit mahalaga ang kolektibong pakikibaka sa kasalukuyang lipunan? Ang tamang sagot ay C. Hanggang ngayon nananatiling mahalaga ang kolektibong pakikibaka. Sa pamamagitan nito, naipaglalaban ang karapatan ng mamamayan at naitataguyod ang pagkakaisa para sa kaunlaran at katarungan. Para sa karagdagang gawin ang activity na ito. Ang pakikibaka ay hindi lamang bahagi ng nakaraan. Tingnan natin kung paano ito nagpapatuloy sa ating lipunan ngayon. Magsaliksik kung meron bang kolektibong pakikibaka sa inyong komunidad ngayon o sa ating bansa. Halimbawa, laban sa mining o karapatan ng manggagawa. Bilang pangwakas, tandaan natin, iba-iba man ang uri ng pakikibaka, armado, kultural, panlipunan o feminista, lahat ito ay nagbunsod ng iisang layunin, ang gisingin ang kamalayang Pilipino at ipaglaban ang kalayaan. Sa ating kasalukuyang lipunan, ang diwa ng kolektibong pagkilos ay nananatiling mahalaga upang makamit ang katarungan at tunay na pagbabago. Maraming salamat po sa inyong panonood. Muli ako ang inyong online teacher, Rolly Franco. Maraming salamat sa bumuon sa pagsulat ng Banghay Aralin kung saan ibinase ang discussion video nito. Muli, maraming salamat!